sama-sama tayong magiging saksi. Trahedya ang sinapit na isang Pilipinong mountaineer habang inaakyat ang pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest. Pumanaw ang engineer na may isinusulong advokasya para sa mga batang may cancer. Saksi, si Rafi Tima. Dito literal na masasabing nasa ibabaw ng mundo ang isang tao. Nasa taas na 29,000 talampakan, ang summit ng Mount Everest. Higit pa sa malaking hamon ng pag-akyat, ang mabagsik na klima at paligid, kabilang ang panganib ng avalanche o mabilis na pagdaos-dos ng niebe. Sa kabila niyan, hindi bababa sa 6 na Pilipino ang nakatapak sa tuktok noong 2006 at 2007. Matapos ang 18 taon, sumabak din sa tinawag niyang climb of a lifetime si Engineer Philip PJ Santiago. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Pero may iba pang pakay si Engineer sa kanyang pag-akyat. Di lang pansarili kundi pagsuporta sa kanyang advokasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa children's cancer. Cure children's cancer. Climbing Mount Everest is very little compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Naglaan ng matagal na preparasyon si PJ para sa Mount Everest Summit Climb. Kabilang ang pagtakbo ng marathon o 42 kilometers habang suot ang isang backpack na may bigat na 15 kilo. Sumabak din si PJ sa ice at snow climb training. 2 beses siyang nagpabalik-balik sa Nepal para akyatin ang Everest Base Camp noong 2023 at isang maliit na bundok noong nakarang taon. Nitong Abril, tumulak na siya pa Nepal para sa pag-akyat sa summit, kasama ang pinsang si Carl Santiago bilang base camp support staff. Bahagi si Engineer PJ ng isang climbing group na kinabibilangan ng mga climber mula sa iba't ibang bansa. Noong nakarang linggo, tinamaan ng avalanche ang grupo ni Philip. Bagamat bahagyang nawala ng malay at nasugatan sa pisngi, pinatuloy siya sa summit push ng kanilang doktor matapos ang 6 na araw na pahinga. Sa Camp 4, huling nakitang buhay si Philip. Taon-taon may namamatay na climber sa Mount Everest. Base sa datos mula sa The Himalayan Database na nagtatala ng mga expedition sa Nepal-Himalaya, nasa 340 ang nasawi mula 1921 hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ngayong taon, si Philip ang unang non-local doon na nagbuwis ng buhay sa bundok. Sa ngayon, hindi pa naibababa ang kanyang labi. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Family, friends, supporters and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo, saksi. Arestado sa Pampanga ang isang lalaking nanggahasa umano ng kolehiyala sa Aklan. Tenant umano ang biktima sa dormitoryo kung saan caretaker ang suspect. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Daba! Hindi na pinakawalampa ng mga operatiba ng PNP Maritime Group si alias Roger nang maaresto sa Bacolor, Pampanga. Wanted siya sa Aklan dahil sa panggagakasa. Alam natin mag-election at siguro hindi niya inakala na busy ang mga kapulisan at hindi malalaman yung kanyang kaso. Ang biktima, 19 anyos na kolehiyalang tenant sa dormitoryo kung saan caretaker ang suspect. Pwersahan mong ginawa ito? Hindi po, sir. Humingi rin po ng tawad kasi sa nangyari po na yun. Tumangging magbigay ng pahayag ang biktima sa GMA Integrated News. Paalala ng mga pulis sa publiko lalo sa mga nagdo-dorm. Maging aware sila sa mga surroundings nila. Dapat kilalanin nila, marunong silang kumilatis ng pagkatao ng isang tao. At the same time, huwag silang magtitiwala ng todo-todo. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyo saksi. Posibleng maputulan ng paa ang isang tuta matapos itong pagpapaluin at ibalibag pa sa sahig sa Pasig. Ang suspect na gumawa nito, nakainom umano. Saksi, si EJ Gomez. Umalingaw-ngaw ang iyak ng isang tuta matapos ibalibag ng isang lalaki sa Barangay Santolan sa Pasig. Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nanakit sa kanyang alagang si Kikiam. Hindi na nakuna ng video pero ilang beses din daw pinagpapalo ng suspect ang tuta bagong ibinalibag sa sahig. Tapos po,
Sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, ng pasampas niya po, sinipa niya pa po yun eh. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit, tapos yun, naririnig, umiiyak. Napatabi na lang po siya sa isang gilid, tapos di na makatbangan sa sobrang hilo. Siyempre, nanghihina. Dinala sa veterinaryo ang tuta, pero Kapag di daw gumaling, nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, may buto. kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang sospek na nakainom umano. Banta pa raw ng sospek sa may-ari ng aso. Pag nakita ko yan, papatayin ko yan. Huwag niya ipapakita sa akin yung asong yan. Matapos ang pananakit, nagpunta pa raw ang sospek sa barangay para magsumbong na kinagat siya nito. Pero sabi ng barangay, wala silang nakitang kagat ng aso sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya ng motorito. Sinubukang ipatawag sa barangay ang sospek na isa raw tricycle driver, pero hindi siya sumipot. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Ang may-ari ng tuta, desididong ituloy ang pagsasampa ng reklamo. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, di dahilan ng pagiging lasing para manakit ng hayop. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Ang isang society that is civilized will protect its weakest members. Yung mga hindi makapagsalita, yung mga hindi makalaban. Sino mang mapapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Panawagan nila sa sospek, sumuko na. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Isang patay matapos mahulog sa bangin ng isang truck sa Negros Oriental. 5 sasakyan naman ang inararo na isang kotse sa Cavite. Saksi, si Bam Alegre. Mabagal ang takbo ng kotseng ito dahilan para sumikip ang trapiko sa National Highway sa Noveleta, Cavite, Martes na umaga. Kaya ang isang taga-barangay kinatok na ang kotse. Pero maya-maya, biglang bumilis ang takbo ng kotse. Saka ito nagdire-diretso sa kabilang lane at bumangga sa isang van. Nung nabangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Pagka-atras niya po, nabangga niya po yung street light namin. Nakuhanan din ng CCTV ang pag-atras ng kotse at pagsalpok sa isang bahay. Pagkatapos, huminto. Bigla ulit humarurot ang kotse at bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Damay sa pangaararo ang isang rider, isang nakaparadong tricycle at isa pang kotse. Nabangga rin pati ang 3 empleyado ng barangay. Nabangga din ito ang isa pang rider na iwang nakahandusay sa kalsada. Muling umabante ang kotse na hinarang at pinatigil na ng ilan pang mga taga-barangay. Narito pa yung bumper ng sasakyan dahil ito yung bahay na binangga niya nung umatras siya rito. At makikita rin dito yung pinsala na iniwan. Nakalaylay pa yung yero ng ululod hanggang sa ngayon. Ayon sa taga-barangay, dinala sa ospital ang babaeng driver na hinimatay habang nakikipag-usap sa mga otoridad. Dinala rin sa ospital ang mga sugatan. Sa ngayon po, nasa ospital po siya, nagpapagaling. Kasi po, dun sa aksidente, nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon. Matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Patuloy ang investigasyon. Inaalam rin kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Kahapon naman nahulog sa bangin ng isang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver nito habang binabagtas ang pababang bahagi ng National Highway. Dead on arrival sa ospital ng 57 anyos na pahinante nito matapos madaganan ng truck. Ligtas ang truck driver na tumalon palabas ng truck bago ito tumagilid. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Ipinaaresto ng korte sa Pampanga sina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa. Para po ito sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ang tugon ni Roque sa pagsaksi ni Darlene Cay. Huling nakita ng publiko si dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Hague, Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum matapos ang mga kinakaharap na problema kaugnay ng Pogo operation sa bansa. Ngayon, ipinaaresto na siya ng Pampanga Regional Trial Court Branch 118 para sa kasong qualified human trafficking.
Sa warrant na pirmado ni Presiding Judge Rene Reyes na may petsang May 8, sinabing nakitaan siya ng probable cause sa kanyang kaugnayan sa illegal na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na pugad umano ng scam, torture at iba pang krimen. Non-bailable ang kaso laban sa kanila. Nauna nang itinanggi ni Roque ang alegasyon at sinabing abogado siya ng Whirlwind Corporation na may-ari ng lupang pinagtayuan ng Lucky South 99. Si Roque ipinaaresto rin ng House of Representatives dahil sa kanyang hindi pagdalo sa Quadcom hearings kaugnay ng Pogo operations. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na hindi raw makatarungan ang ginagawa sa kanya at isasama niya raw ito sa kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. Biktima raw siya ng political persecution ng Administrasyong Marcos dahil kaalyado niya ang mga Duterte. Sisikapin daw niyang makakuha ng mga legal remedy para mapangalagaan ang kanyang buhay at kalayaan na ngayon ay pinagbabantaan. Hindi raw siya lumisan ng bansa dahil guilty siya kung hindi bilang bahagi ng kanyang human right na makakuha ng asylum. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte sa Pampanga si Cassandra Ong, ang umano'y authorized representative ng Lucky South 99. Gayon din sina former Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Conanan at 47 iba pang isinasangkot sa kaso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hingi ng kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Ayon naman sa abogado ni Cassandra Ong na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa siya pwedeng magbigay ng pahayag hanggat hindi na pag-aaralan ang warrant. Hindi rin daw niya makumpirma kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Samantala, ayaw muna pag-usapan ni Senate President Cheese Escudero kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado sa Hulyo. Sa gitna po yan ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Ayaw muna paingayin ni Senate President Cheese Escudero ang usapin tungkol sa liderato ng Senado. Kung walang ibang susuportahan ang mayorya ng mga senador, siya pa rin ang Senate President pagpasok ng 20th Congress. 13 boto o higit pa ang kailangan para maging Senate President. Isa sa mga magbabalik Senado, si dating Senate President Tito Soto. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Sabi ni Soto, ipauubayan niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo ay padadala na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta ang impeachment charges laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni Escudero, hindi maapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit ng mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. At kahit magharap-harap ang magkakalapang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. Emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Nananawagan din siya sa mga kasama na huwag magkomento kaugnay sa impeachment. Nakatakda naman magsilbi bilang prosecutor sa impeachment trial ang party list nominees na sina Atty. Chel Jokno ng Akbayan at dating Senadora Laila de Lima ng ML Party List. Mismong si House Speaker Martin Romualdez daw ang nag-alok nito sa kanila kahit di pa sila naipoproklama. Sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. He said that they would be divided or it would be good for the prosecution team if I join them. At first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Kapwa-abogado na may mahabang karanasan, sina Jokno at de Lima. Noong 2001 sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, naging bahagi si Jokno bilang private prosecutor. Ayon kay Romualdez, makadaragdag sila ng kredibilidad
balanse at lalim sa prosesong ito na mandato ng konstitusyon. Hindi raw ito pag-target sa sinuman, kundi pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang Noy Senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Halos 7 taong nakulong si De Lima hanggang sa ibinasura ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Pero paglilinaw ni De Lima, hindi pagganti sa mga Duterte ang pagpayag niyang maging taga-usig sa anak ni Duterte na si Vice President Sara. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Jokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at mga exhibit. That's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. So halos ganun na ganun din. Ang dami talaga na manonood ng proceedings na yan. So kung talagang malakas ang ebidensya at maayos ang pagkakapresenta, malinaw ang pagkakapresenta ng prosecution panel, magiging malinaw din yan sa kaisipan ng mga tao. And therefore, magiging factor yung public opinion. You know, yung mga individual senators who will be voting for either acquittal or conviction will have to take that into consideration na ultimately ang huhusga ay yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.